Naalala ko yung ano yung sinabi mo sa akin. Sabi mo ba gano'n na susuportahan mo lang ako pag hanggang matapos yung bahay. Nag-aalala ako kasi Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod guys. Ayan. Isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. At pasensya na po at late na tayo nag-upload, no? Ito ang thumbnail natin. Itong si Hubby and si YP, no? At doon sa vlog kagabi ni Kalinga Prab, parang sa halip na matuwa, syempre natutuwa. Kung sa tuwa, natutuwa si Beyonce. Dahil syempre, nagkaroon siya ng bonggang-bonggang bahay. Katunayan, ay marami naman ang magaganda bahay. Pero, yung bahay po ni Beyonce ay milyon ang halaga. Siyempre, nakakatuwa. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Pero, dumating na yung kanyang kinatatakutan. Ano yon? Yung natatandaan niya na may binitawang salita si Kalinga Edo na hanggang sa matapos yung pabahay ay kumbaga sasamahan, hindi iiwan hanggang matapos na yung bahay. So, kapag tapos na yung bahay, tapos na. Ito yung kinatatakutan niya. So ngayon, humihingi ng dispensa si Kalinga Edo na pasensya na kasi nga nagkaroon ng aberya yung patungkol sa tubig, sa kuryente, nasa halip sana yung ribbon cutting na. Pero sabi ni Beyonce, okay lang. Okay lang yun. Parang ayaw niya na magkaroon ng ribbon cutting. Ayaw niya na magkaroon ng ribbon cutting yung bahay. Hindi sa dahil sa kung ano man, dahil meron siyang naaalala na may sinabi si Edo. Siguro naman hindi lingid sa inyong kaalaman na panood na ninyo yung sa vlog ni Kalinga Prab and yung iba baka hindi pa po napanood. Pwede nyo pong panoorin guys. Likha ni Kalinga Prab at hindi ko na paririnig dito sa inyo't malagaslas, no? Pero kasi galing na postpone kasi hindi kasi namin na kasi nila yung sa labi. Ayun na guys. Panoorin niyo po sa mga hindi pa nakakapanood sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Dito guys, sa totoo lang, yung kinatatakutan ni Beyonce, sa madaling salita, ayaw niyang mawawala yung EDC. Sinabi naman niya, medyo nalulungkot siya. Kasi kumbaga, natatandaan niya yung binitawang salita ni Kalinga Edo. Sasamahan siya o nandyan siya hanggang sa matapos yung bahay. So kung wala na yung bahay, so wala na. Doon siya natatakot. Na sabi niya, ayaw niya na mawala yung EDC. Naku, ngayon love na yan. Tinamaan na po yata. Ay, pero hindi ko alam. Pero bakit ang kanilang mga mata ay nangungusap? Nangungusap ang mga mata. Naku. Pero kahit naman siguro ikaw ay napabahayan na, wala namang dahilan para itigil yung EDC Love Team. Siguro naman, ramdam ko na ito yung kinatatakutan sa halip sana yung matutuwa nga dahil syempre, ribbon cutting na, makakalipat na dun sa bahay. Pero ang sabi ni Beyonce, gusto pa nga niya extend pa. Ibig sabihin, hindi pa ito yung ribbon cutting. So, kasi nga, ang kinatatakutan niya, baka kapag eto na, okay na, may bahay na, so enough na. Pwede na sigurong humiwalay na. Or, maghiwalay na yung EDC. Yun yung kinatatakutan niya. Dito nararamdaman ko na parang napaka-special ni Edo kay Beyonce. Napaka-special. Ano po sa palagay nyo guys? Medyo parang nararamdaman kong malalim. May malalim na hindi naman malalim na pagtingin. Iwan ko, bahala kayo dyan. Parang may malalim na damdamin. Ano yun? May malalim na pagtitinginan. May pagtingin. Pagtitingin ng magkaibigan. Pero hindi ko alam kung parang may something. Wala na bang aminan? Hindi ko alam guys. Ano po sa pakiramdam nyo? Natakot si Beyonce na kasi yung love team yun lang yung kinatatakutan niya, yung EDC love team na ayaw niyang mawala. Yun po yung kanya sinasabi na
ayaw niya mawala. Pasensya na, late na ako nag-upload. So maganda sana kung nasimulan natin yung mga upload video para nahimay-himay natin, nakuha natin yung part, yung pinakabuod ng topic, no? Na mas maganda talakayin natin. Kasi dito, doon lang ako sa last part talaga, yung sinabi ni Beyonce na okay lang na, yun nga hindi agad na ribbon cutting, mas gusto nga niya extend. Kasi inamin na niya na meron daw siya natatandaan noon na may sinabi sa Edo na yun nga, na pag natapos na yung bahay, yung ganun. So, yun yung isang naalaala ni Beyonce na paano na nga. Pero ayaw niya mawala yung LC. Tsaka yung mga mata, nangungusap, naghahalo-halo yung emotion niya. Parang maiiyak siya. Siyempre, nandun kasama yung tuwa. Siyempre, hindi mawawala yung tuwa. Sino ba naman, guys, ang may ayaw ng bahay na worth 3 ilang milyon yan? No? Sino bang hindi matutuwa noon? Kaya lang, nangangamba, nag-aalala. Pero huwag kang mag-alala, Beyonce. Siguro naman walang dahilan para ipagpalit ka ni Edo sa ibang angel para magkaroon ng love team. Kasi nakatatak na kayo markado na kayo sa mga minamahal na viewers and ang dami nyo supporters, markado na kayo. So walang dahilan para iwan ka. Alam nyo, sa totoo lang, nangungusap yung kanyang mga mata. I-analyze nyo, guys. Ano ang inyong pakiramdam? May malalim na parang bang malalim yung parang merong hindi tayo alam, no? sa kay Beyonce, sa part ni Beyonce, sa kanyang feelings, yung kanyang nararamdaman, parang malalim ang hugot. Di ba? Na mas gusto niya extend pa or hindi pa mag-ribbon cutting kasi nga meron siyang natatandaan na hanggang ngayon nakatatak sa kanyang isip. Malalim ang pinaghugutan nito. Ano 'yon? Ano ba yung nasa damdamin mo, Beyonce? At takot ka mawala si Papa Eds. Ay! Grabe. Pero, napapansin ko kay Beyonce habang tumatagal, paganda ng paganda. Nagiging kamukha niya si Diana Subiri. Tama ba ako? Diana Subiri nga ba? Ganda ni Beyonce. And, siguro kung ito ay medyo pumayat-payat na kaunti, kasi yung mga artista kasi, guys, yung mga nasa showbiz, talagang ang gusto nila yung merong, ano ba tawag dito? Gusto na tawag sa ganito, yung dito, papula? Hindi, yung kontor. Kasi yung mga artista kasi, guys, no? Ayaw nila yung, for example, sa shape ng mukha ko, ayaw nila ng ganito. Ang gusto nila yung parang may kontor ka dito, yung may parang, di ba yung iba naglalagay ng kontor dito? Yung parang blush on, pero dito kontor. Yung meron lalagyan nila dito na medyo dark yung kulay, yung halimbawa, parang mapulang-mulang maitim-itim dito para magmukhang payat yung kanilang mukha. Pero si Beyonce, hindi naman siya tabain, pero maganda yung kanyang katawan and yung kanyang mukha. Malaman, no? Hindi siya yung parang hugis bigas, no? Ayun lang. Parang sa pakiramdam ko, may pinaghuhugutan ito si Beyonce. Ano ba? Baka may feelings. Ay, grabe na to. Pero abangan natin, guys, yung ribbon cutting, no? Sa mga hindi pa nakapanood, guys, puntahan niyo po sa YouTube channel ni Kalinga Prab and bukas reaksyonan ulit natin. Lalo na yung mga gamit, grabe. Ganda. Saan mang anggulo ka pumuesto, pag kinunan mo ng camera, ganda, perfect. Tsaka pulido kapag kakagawa ng bahay ni Beyonce. Grabe, ganda, swerte naman ni Beyonce. Yan, ang akin lang masasabi, huwag ka magbabago, patuloy mo lang yan, lagi ka naka-smile. Yan, marami nagmamahal sa iyo. Congratulations, at yan, ribbon cutting na yan, no? And siguro naman, ay hindi mawawala dyan si Edo sa iyong tabi. Kahit man hindi na love team, kung sakali man, halimbawa hindi na love team, andyan pa rin yan sa Edo para sa iyo. Sabihin na lang natin parang kuya-kuya ba, nakatatandang kapatid. Yan, marami nagmamahal sa iyo. Medyo parang nakakalungkot nga naman din yung kay Beyonce, baka dumating doon sa puntong magwakas na yung LC kasi nga napabahaya na, no? Pero huwag kang mag-alala, si Carla nga napabahaya na, pero tuloy-tuloy pa rin itong dalawa, no? Si Jomar at si Carla. Tuloy-tuloy pa rin yan kasi nakatatak na kayo sa tao at hindi kayo pwede buwagin. Kasi marami ang magagalit na mga nagmamahal sa inyo, no? Ayun na, guys, abangan nyo ako sa aking next video. Pasensya na po at late tayo nag-upload. Medyo tinamad-tamad ako maggawa ng video po kanina. Sobrang init po kanina, grabe. Wala nga pong pasok mga bata.
sa school kanselado kasi nga private and public school sarado po, wala pasok dahil grabe ang tindi po ng init kanina. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video po.